Pansin ng ilan na kahit panahon na ng tag-ulan, hindi pa rin bumababa ang konsumo nila sa kuryente. Sabi ng Meralco, asahan na yan dahil nararanasan pa rin ang mainit na panahon. May report si Katrina Son. Okay na? Kapag tag-init gaya tuwing Abril at Mayo, nasa 1,600 pesos ang electricity bill ni Josefina Silot. Bumababa raw ito sa 1,200 pagpasok ng tag-ulan. Ngunit, tila nagbago raw ito ngayong taon. Kahit tag-ulan na, nasa 1,600 pesos pa rin ang buwanang bill niya sa kuryente. Sobrang init sa gabi, magmainit na, mainit bukas pa yung ventilador. Ramdam din ang init ng panahon sa kainan na ito sa Quezon City. Malaking bagay daw na mahangin kaya kahit paano'y naiibsan ang init. Diskarte nila para mapababa ang electric bill. Pag wala pong customer, pinapatay po namin lahat. Kasi open naman po siya. Pag ganito pong tanghali, nakapatay po yung ilaw at electric fan. Ang tawag namin yan, seasonality of consumption. From March to June, expect mo na tataas talaga yung konsumo mo because these are the summer months. July hanggang the bare months, hanggang tumawid yan sa January at February, medyo malamig pa ang panahon. Yan yung mababa ang konsumo. But since El Nino tayo, ibig sabihin mas mainit yung panahon, no? It may not approximate the heat in the summer months, but it is still warm. At dahil mainit ang panahon kahit tag-ulan, aasahang mataas pa rin ang konsumo ng kuryente. Para raw makasiguro na kahit papaano ay makakatipid tayo sa ating konsumo sa kuryente, lalo na ngayon na mainit pa rin ang panahon, unang-una raw na kailangan gawin ay i-check ang ating mga appliances at siguraduhin na lahat ito ay in good working condition. Malaki rin daw ang maitutulong sa pagbawas ng konsumo ng kuryente kung hindi pupunuin ang refrigerator at iwasan ang laging pagbukas at pagsara. Huwag araw-araw mamalansya. Patayin ang mga appliance na hindi ginagamit. Para sa iba pang tips, bisitahin ang www.meralco.com.ph. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News.